Unang-una po, magbigay-pugay po muna tayo sa National Artist for Film and Broadcast Arts, a greatly loved writer, screenwriter, mentor, friend at inspirasyon sa napakaraming henerasyon nating mga artista. Sir Ricky Lee. Eto, magandang hapon po ulit. Hello everyone and welcome sa halos yearly, no? Totoo yan. Na book launch ng ating National Artist for Film and Broadcast Arts. Oo, grabe talaga. Totoo naman yan. Yes. Pero ano kaya talagang secret ni Sir Ricky? Nako, alam mo, hindi ko alam. Alam mo, yung secret naman ni Sir Ricky actually, hindi naman siya well-kept secret. Okay, handa na ba kayo kung anong secret ni Sir Ricky? Secret? Okay, any guesses? Ang secret lang naman ni Sir Ricky ay sipag, at sipag. Alam nyo ba? Alam mo, tama yan kasi last year he launched 2 books. Kabilang sa mga nawawala and his 5th novel, Kalahating Bahaghari. At ngayon, launching 2 books na naman. Grabe naman. Not just one, not just one, but 2. Who does that? I know. I mean, who does that? I mean, grabe naman po, no? Yes. So tama ka, sipag talaga yung sipag at sipag niya. And alam nyo po ba na si Sir Ricky, every day he wakes up at before 4 a.m., goes to his computer and writes for hours. And then throughout the day, may meetings siya, may speaking engagements, events he attends in support of the industry, and then he watches plays, movies, concerts, at may day job pa siya. Oo, as creative consultant sa GMA. Binabasa ko pa lang to, napapagod na ako, actually. But that means more meetings and scripts to read. In between all of these, he writes some more. Pagkagising niya, he will write some more. Then he writes again some more before he goes to sleep. Grabe naman ang sked ni Sir Ricky, no? Energy kung energy. Hindi lang pala si Gary V ang pure energy, pati pala si Sir Ricky. Yes, actually, pinag-uusapan na yon kung sino ba talaga. So, yung Mr. Pure Energy right now, it's still debatable. Oo, kasi talagang nandun si Sir Ricky din. Dahil, sabi niya lagi, hindi siya mapakali. Marami siya kasing sinusulat ng sabay-sabay. Minsan 3, minsan 4. Maglo-launch nga siya ng 2 libro ano ba naman yun? 2 lang naman. At kaya naman today, meron tayong, as I said, 2 bagong libro from Sir Ricky. Yes, ang unang-una, Agaw Tingin, koleksyon ng non-fiction works ni Sir Ricky written through the years na na-publish sa iba't ibang publications. Ang Agaw Tingin, which features photographs by Richard Gomez and Miss Chanda Romero, who is here with us, and is published by UP Press. Yes, at ang ikalawang libro naman po ay ang 6th novel ni Sir Ricky na may title na Pinilakang Tabing. Tungkol ito sa ilang mga taong ang buhay mula noong 1970s hanggang 2016 ay naaapektuhan ng pelikula. Ang ganda naman ng title, no? Pinilakang Tabing. Parang may sense of nostalgia. Yes. Yung mga Gen Z readers kaya ni Sir Ricky, alam kaya kung ano ibig sabihin ng pinilakang tabing? Alam niyo ba? Po, Miss Jackie, yes. As a Gen Z po, as a representative of the Gen Zs, hindi po namin alam. So please. Ay, ganun. Dun naman sa mga kahenerasyon ko, alam namin kung anong ibig sabihin ng pinilakang tabing. Pero para sa'yo dahil hindi mo alam, ang ibig sabihin ng pinilakang tabing ay silver screen. Oh my God, yun pala yun. Yes. Okay, so mga ka-Gen Z okay. Pag tinanong kayo kung anong pinilakang tabing, ang isasagot nyo ay silver screen. Oh, you know, you learn every day. You learn something new every day. Ayan, at surely, kahit wala masyadong naniniwala na Gen Z ako, at surely you will find out much more than what the title simply means sa ating programa ngayon. And before we continue nga pala, ang dami na naming daldal ngayon. Bago tayo magsimula, magpapakilala po muna kami. Ako po si Fee Palmos, isa po akong theater actor na gaganap, thank you so much, nagaganap bilang AJ sa stage adaptation ng unang nobela ni Sir Ricky, ang Para Kay B. Alam nyo po, hindi lang po si Sir Ricky ang busy
pati po yung mga obra niya, busy Busy din. din. Kasi tonight, mag-open po ang Para Kay D at the Arete Doreen Black Box Theater mamayang gabi. Wow! Panoorin natin yan. At ako naman po, si Jackie Lu Blanco, artista sa Entablado. Pelikula, salamat po. Sobra kong kilig dun sa artista sa Entablado. Ako rin, mas kilig ako doon. Yes! And I'm very happy to be part of this event. Maraming salamat po, Sir Ricky. At ako'y inanyayahan nyo to be part of this event. At sana naman, makagawa din ako ng obra ni Sir Ricky. Sana. Ay, naku. Oo, nasa bucket list ko yan. Nako, sure na yan. Sure na Talaga, sure na ha? yan. Talaga, ha? Oo, Sige, kasi nga sige. sabi ni Sir Ricky, isa ka raw sa mga pinakamahuhusay na artista. Naku, salamat. Aabangan niyang makatrabaho Naku, salamat. kasi matagal ka nilang hinahangaan. Nakadream ko talaga yan. Naku, thank you. Sana soon. Yes, very, very soon. And, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Diyos ko, parang hindi naman kayo handa. Ang tahimik nyo, parang hindi kayo handa. Tara na, Miss Jackie, hindi sila handa. Okay. Handa na ba kayo? Yes! Dadami pa ng dadami yung klase ng pag-iyak, no? Baka may maidagdag pa din. Yes, baka meron tayo. Baka, Miss Jackie, meron kang ma-discover na klase ng pag-iyak. Iba naman, True, oo. Tignan natin. Sa lahat ng nangyayari sa bayan natin, baka may ma-discover tayong way ng pag-iyak. Hindi natin alam. Oo. Yes. Pero ang ganda talaga tignan, ng iba't ibang uri ng pag-iyak at napakahusay ng ating mga artistang Pinoy. That's very true. Ayan. Excited na ba tayong tawagin? Oo, ang ating mga readers. Okay, Yes. uunahin natin. Binibining Agot Isidro. Kailin Alcantara. Shai Conasher. Luis Alandi. Miss Meryl Soriano. Michael V. Ginoong Jericho Rosales. At binibining Judy Ann Santos. Grabe naman ang ating mga readers. Talaga namang punong-puno, kumbaga. Basta ako kinikilabutan lang ako. Grabe, di ba? As in, parang, nakakakilig. Kinikilig ba kayo? Nakakakilig, di ba? At nangyayari lamang po ang mga pangyayaring ito dahil kay Sir Ricky. Yes, all for the love of Yes, ating for national Sir Ricky. artist. Ayan.